VP Sara Duterte mensahe sa Araw ng Kalayaan. Ano ang ibig sabihin nito sa mga Pilipino? Magandang araw mga kababayan. Ngayong ipinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, isa sa mga talumpating umagaw ng pansin ng publiko ay ang mensahe ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng iba't ibang isyong kinakaharap ng ating bansa, marami ang nakatutok sa kung ano ang kanyang magiging pahayag sa napakahalagang okasyong ito. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni VP Sara ang kahalagahan ng kalayaan, pagkakaisa at pananagutan ng bawat Pilipino sa kinabukasan ng bansa. Ayon sa kanya, ang kalayaan ay hindi lamang tungkol sa paggunita sa tagumpay ng ating mga bayani laban sa mga dayuhang mananako. Ito rin ay tungkol sa ating kakayahang panatilihin ang demokrasya, protektahan ang ating mga karapatan at tiyakin na ang bawat Pilipino ay may pagkakataong umunlad. Ang ganitong mensahe ay may malalim na kahulugan lalo na sa panahon ngayon. Maraming Pilipino ang humaharap sa iba't ibang hamon, mula sa mataas na presyo ng mga bilihin, kakulangan sa trabaho, hanggang sa mga usaping pampolitika na patuloy na nagdudulot ng pagkakahati-hati ng opinyon sa ating lipunan. Para sa ilang taga-suporta ng Vice Presidente, ang kanyang mensahe ay paalala na dapat manaig ang pagkakaisa kaysa sa politika. Ayon sa kanila, hindi dapat maging hadlang ang magkakaibang panaw upang magtulungan para sa ikabubuti ng bansa. Ngunit, may ilan ding nagsasabi na ang tunay na kalayaan ay dapat maramdaman ng mga ordinaryong mamamayan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Para sa kanila, mahalagang samahan ng mga konkretong hakbang at programa ang mga panawagang pagkakaisa upang magkaroon ng mas malaking epekto sa buhay ng mga Pilipino. Sa social media, mabilis na kumalat ang mga reaksyon tungkol sa talumpati ni VP Sara. May mga nagpahayag ng paghanga at suporta, habang ang iba naman ay nagsuri sa bawat bahagi ng kanyang mensahe upang hanapin kung may mas malalim itong kahulugan sa kasalukuyang sitwasyong pampolitika ng bansa. Hindi may kakaila na bilang isa sa pinakamataas na opisyal ng bansa at isa sa mga prominenteng personalidad sa politika, ang bawat pahayag ni VP Sara ay sinusubaybayan ng publiko. Kaya naman, ang kanyang mensahe ngayong Araw ng Kalayaan ay naging paksa ng maraming diskusyon at pagsusuri. Ngunit kung babalikan natin ang diwa ng pagdiriwang, marahil ang pinakamahalagang tanong ay hindi lamang kung ano ang sinabi ng ating mga leader, kundi kung paano natin maisasabuhay ang kahulugan ng kalayaan bilang mga mamamayan. Ang kalayaan ay hindi lamang isang pribilehiyo. Ito ay responsibilidad. Responsibilidad na maging mabuting mamamayan, maging mapanuri sa mga impormasyon at makilahok sa mga usaping may kinalaman sa ating bayan. Ang kalayaan ay may kasamang tungkulin upang matiyak na ang susunod na henerasyon ay makikinabang din sa mga sakripisyong ginawa ng ating mga bayani. Sa huli, anuman ang ating pananaw sa politika, ang Araw ng Kalayaan ay pagkakataon upang alalahanin na isa lamang ang ating bayan. Maari tayong magkaroon ng magkakaibang opinyon, ngunit pare-pareho tayong umaasa sa isang mas maunlad, mas ligtas at mas makatarungang Pilipinas. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang komentaryong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang balita at makabuluhang talakayan. Muli, maligayang Araw ng Kalayaan sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas!